subscribe to my channel. For today's video nga ay samahan nyo ako magluto ng sauce ng kikiam at fishball. Ginaya ko na nga pala ang sibuyas at bawang. Hiniwa-hiwa ko nga lang pala ito ng maliliit dahil nga sauce ang ating gagawin. Kung meron kayong food processor ay gamitin nyo dahil nga ako'y wala, ito't mano-mano ko to ginagawa. Ang gusto ko nga kasi sa sauce ay yung iginigisa pa kasi talaga namang mas malinamnam ang sauce pagka iginigisa mo muna. Pwede namang hindi na igisa pero ako talaga gusto ko yung iginigisa. Isinunod ko na nga palang ihanda dyan yung pinaka-sauce na gagawin natin. Medyo malaki nga yung ating tasa kaya naman 1.5 cup lang na tubig ang ating ginamit. Isinunod ko nga ilagay dyan yung harina. Mga 10 kutsara o 8 kutsara is okay na. I-dissolve lang natin ito ng maayos para naman maging smooth ang texture ng ating gagawing sauce. Ginamitan ko nga pala dyan ng whisk para nga naman mahalo ko siya ng maayos. Huwag magsasawang maghalo ng maghalo para naman ma-dissolve natin ng maayos ang mga harina at mawala ang buo-buo nito. Pagkatapos nga nating ma-dissolve na nga yung harina, lalagyan na natin to ng soy sauce. Pampalasa na rin at pampakulay ng ating sauce. Halu-haluin nyo lang rin para makombine yung toyo at saka yung natunaw na harina. Pag ready na nga yung mixture nyo, ay magpainit na nga kayo ng kawali para naman tayo makapaggisa na. Konting oil nga lang pala ang gagamitin natin ay okay na yan. Maggisa nga lang natin ng maayos ang sibuyas at bawang ay ox na yan. Pag mainit na nga yung langis, ay ilagay nyo na nga yung sibuyas at bawang. Lulutuin lang nating mabuti ang sibuyas at bawang para naman lumabas ang aroma nito. At pagka ganyan na nga ang itsura, ay ibubuhos na natin yung ating mixture na ginawa kanina. At wag kang magsasawang maghalo ng maghalo para naman hindi mamuo yung ating ginawang mixture kanina. Dahil nga lalapot ito, gawa nung harina, kaya importante na halu-haluin mo ito. Kasi pag hinintuan mo to ng paghahalo, ay magbubuo-buo yung harina niya. Kaya naman wag ka magsasawang magmekos-mekos ng ating mixture. Ito nga palang ginagawa ko ay sa mahinang apoy lamang. Pagka nga ganitong lumapot-lapot na, make sure mo nga na nasa mahinang apoy ka lamang. Kasi baka maging tinapay, charit lang. Pagka nga ganitong medyo malapot na, ay mas hihinaan na natin ang apoy para naman hindi masunog yung ating mixture. Pagka nga ganyan na ang texture niyan, pwede nyo nang ilagay yung mga pampalasa. Kagaya syempre ng number 1 na magpapasarap ng ating sauce, ang asukal. Wag nyo pong titipirin sa asukal ang ating mga sauce. Para naman yung ititinda mong kikiam at fishball ay talaga namang maubos dahil nga sa sarap ng sauce na gagawin natin. Aminin naman natin, talaga namang sauce ang talagang dapat masarap pagka magkikikiam fishball ka. Ako nga pag nagpapabili sa mga anak ko ng kikiam at fishball, sabi ko tikman muna yung sauce at kung masarap ay sa kanila ako bilhan. Naglagay nga rin pala ako na pampalasa. Nakita nyo naman sa video kung ano yung inilagay ko, kayo na ang bahala. Kung may oyster sauce ka nga rin pala dyan sa bahay nyo, ay lagyan mo na rin ng oyster sauce dahil pampalinamnam din naman. Sinunod ko nga rin palang lagyan dyan ng pamintang durog. Mas mainam na nga rin na ikaw mismo ang nagawa ng sarili mong sauce para naman alam mo kung ano yung gusto mong lasa sa sauce. Favorite ko nga pala ang mga street food, kaya naman bet na bet kong bumili sa masasarap na sauce. And there you have it, my beautiful people. Luto na yung ating sauce ng kikiam at fishball. Naglagay rin pala ako ng sauce na maanghang, kaya naman dito't dayuhin nyo na po ang street food na tinda ng aking biyanan na si Amor Bautista. Dito lang yan sa may Sabungan. Marami rin kayong mapipiling merienda dito dahil nga meron din silang burger at mga ihaw-ihaw. Dito lang po yan ha, sa may likod ng Sabungan. Meron din po silang mga lutong ulam dito at mga mais con yelo at halo-halo. So, arat na! Moments later. Sana all.
Thank you for watching! Oh my God!